Ano yung sunod dyan, Ken? Dito na, mga kababayan. Ang sunod, mga kababayan, ay dito tayo sa text message ni PBBM at ni Undersecretary Adrian Bersamin. Ito ha, mga kababayan. So, ano yan, Ken? Ito na. Mga kababayan, ito na ngayon, itong text message ni PBBM di umano na nilabas ni Tinio at ni Erese, no, na galing daw kay Libiste. Itong text message na palitan dahil may kickback daw si PBBM. So kung naalala ninyo, mga kababayan, itong text message na to ay inilabas nga ni Tinio galing kay Libiste at galing kay Libiste, isinare naman ni Erese. Ito ha, mga kababayan. BNC text message. Ito ha, mga kababayan. PBBM at Bersamin. Ito na, mga kababayan. Baka magtaka kayo. Ito ha. Ito ha, mga kababayan. May ads lang. Ito na. So far, ang nakita ho natin, double hearsay, triple hearsay po yung pong mga aligasyon. So, I think wala hong ibang pwedeng makapagbigay linaw nito, hindi mga kongresista, kundi si Yusek Bersamin po mismo. Hindi tatayo sa korte ang mga aligasyong pinalutang ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio na may record umano ng palitan ng text messages sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin kaugnay ng kickbacks sa budget insertions. Ito ay hanggat walang affidavit o sinumpaang salaysay mula kay Bersamin ayon kay House Public Accounts Chairperson at Bicol Zero Party List Representative Terry Ridon. Sinasabing ipinakita ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste ang umano'y communication record sa mga kapwa kongresistang sina Representative Tinio at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice. Absent yung pong confirmation from the person who made the messages himself, it won't hold in court. It won't hold in an impeachment trial. Ibig sabihin, nakatiwangwang lang po yan sa Court of Public Opinion. Aminado si Congressman Tinio maituturing na hearsay ang ipinakita Ma'am sa Brenda, kanila ni ingat po. Congressman Leviste na screen recording ng umano'y palitan ng text messages nina PBBM at Adrian Bersamin. Bukod dito, meron pa umanong hawak na video affidavit ni Bersamin si Representative Leviste. Sa huling Facebook, Ingat ka po, Ma'am Brenda Barton. Ayan, Erese Tinio Martires. Erese Tinio Marites ng Kongreso. Sabi ni Ray. So, ngayon mga kababayan, may hawak daw si Libeste na video at screen record ng usapan daw ni PBBM at ni Yusek Bersamin. The Truth Defender, may galap shoutout po. post ng kongresista, tumanggi na itong magbigay ng ibang pahayag at sa halip ay itinuro sina Congressman Tinio at Erice kaugnay ng issue. Sa kabila nito, naniniwala pa rin si Representative Tinio na dapat imbestigahan pa rin ng ombudsman ang mga aligasyon. Ayan na, mga kababayan. Noong tinanong itong si Libeste kung talagang totoo ba na mayroong usapan, anong ginawa ni Libeste? Itinuro si Tinio at si Erice. Nakikita nyo, mga kababayan? Ako, patay ha. Ulitin ko ha. Napakinggan nyo ba? Ayan na. May hawak daw. Ito. Aminado si Congressman Tinio maituturing na hearsay ang ipinakita sa kanila ni Congressman Leviste na screen recording ng umano'y palitan ng text messages nina PBBM at Adrian Bersamin. Bukod dito, meron So, aminado si Tinio na hearsay. Sa madaling salita, chismis lang. Kwento lang. Hearsay. Aminado siya. Pero pinagpilitan niya. So, ngayon, nung itinanong na kay Libiste kung totoo ba o hindi, itinuro naman ni Libiste kay Tinio at kay Erese. Tignan nyo. pa umanong hawak na video affidavit ni Bersamin si Representative Leviste. Sa huling Facebook post ng kongresista, tumanggi na itong magbigay ng ibang pahayag at sa halip ay itinuro sina Congressman Tinio at Erice kaugnay ng issue. Ayan na. Imbis na tanungin si Libiste kung totoo ba ito o hindi,
Hindi na sumagot. Itinuro na si Irise at si Tinio. Sabi ko nga sa inyo, di ba, nung nakaraan, paano to kung kagipitan na? Paano kung magkasuhan na? Aaminin ba ni Leandro to o baka magturuan na lang kayo? Ayan na nga, mga kababayan. Nagturuan na nga. Nagtuturuan na sila. Oo, ito ha, mga kababayan, basahin natin. Ito, mga kababayan, mula sa Prime FM. Ayan na, si Libeste yan, si Libeste. O, basahin natin itong statement ni Libeste, mga kababayan. Libeste itinangging kumpirmahin ang umano'y text message sa pagitan ni PBBM at ni Yusek Bersamin, kaugnay sa kickback sa flood control. Walang direkta o malinaw na sagot si Batangas 1st District Representative Leandro Libeste kaugnay sa umano'y palitan ng text message sa pagitan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ng dating Presidential Legislative Liaison Office Yusek Adrian Bersamin patungkol sa kickback mula sa maanumalyang flood control project. Ayon kay ACT Teacher Party List, Antonio Tinio, isa umano si Congressman Libiste sa mga source ng nabanggit na text message. Kaya siya ang nagsapubliko nito dahil siya ang makapagpaliwanag kung paano niya yan nakuha. Pero idiniin ni Libiste sa mga nagtatanong kung totoo bang may hawak siya na iba pang ebidensya kaya pinakausapan siya mag-abroad. Pinakausapan siyang mag-abroad ay panuorin na lang ang mga pahayag ni na Representative Antonio Tinio at Irigay Irese. Ayan na, mga kababayan. Noong itinanong ng mga reporter or ng media kung Libiste, may mga hawak ka pa bang ibang ebidensya patungkol sa text message ni PBBM at ni Bersamin. Ang sagot ni Libiste, itanong nyo na lang kay Irese at kay Tinio. Nako, patay ka dyan. Nako, meron na namang makasuhan ng ethics complaint nito, mga kababayan. Parang may susunod naman kay Kiko Barsaga. Naku, mga kongresistang chismoso, tragis na yan, naninira kayo ng reputasyon ng presidente. Nagkikwento-kwento ang mga diputa, tapos yung kwento nila galing din sa kwento, kaya ngayon tumanggi na itong source nila, kasi wala din namang hawak, nagtuturoan na. Ayan na, mga kababayan, Nako, sino kaya ang malakas na loob mag-file ng ethics complaint sa mga ito, mga kababayan? Ano to? Pag si Kiko Barsaga nagsasalita, ethics complaint agad. Pero pag itong mga matatandang kongresista, si Igay Irisi at si Tinio, okay lang? Fake news? Kasi tignan ninyo, ang sabi ni Igay at ni Tinio, galing kay Libiste. Noong itinanong si Libiste, tanungin si Igay at si Tinio. Ayan na, putang ina, nagtuturuan na ang tatlo. Paano to ipaliwanag ngayon? Diba? Paano to, mga kababayan, maipaliwanag ngayon ni Tinio at ni Irese? Putang ina, mga kababayan. Paano yan ipaliwanag ni Tinio? Mismong si Leandro Libiste itinanggi at ayaw na magsalita. Sa kabila nito, naniniwala pa rin si Representative Tinio na dapat imbestigahan pa rin ng Ombudsman ang mga aligasyong ito. Everything I'm telling you is of course hearsay. Diba? Literally, dahil Kita ninyo? Everything I'm telling you, of course, hearsay. So, ibig sabihin, inamin niya na hearsay or chismis lang. Aligasyon lang, kwento lang. So, wala pala talagang totoong source niyan kasi nga, narinig lang niya kay Libiste, ikwininto niya sa media, tapos ngayon nung hinanapan itong si Libiste, ituro naman ni Libiste kay Tinio at kay Irese. So ito namang si Irese, narinig niya kay Tinio, ikinalat din niya sa social media, sa mga interviews.
So nagtuturuan sila tatlo ngayon. Galing sa fake news, pinakalat ng fake news, narinig kahit fake news, pinakalat ulit. Nagtuturuan silang tatlo. Lang sa akin, wala naman ako doon. No? So, now, may hearsay, pero may bahagi rin na may physical evidence, and that is the record, the actual recording of the May hearsay, pero may bahagi din ng mga physical evidence. Natural, buhay pa yung pinag-uusapan ninyo. Nandyan pa si Adrian at si PBBM, humihinga. So may physical evidence. Pero ang tanong kasi dyan, saan nga yan galing? Saan galing yung pera at may pera ba talaga? At sino ang pagpapadalan at saan gamitin? Nako, mag-file na kayo sino mga nanonood ngayon dahil sa mga ito, mag-file na kayo ng ethics complaint. 'Di ba? Asan na yung mga DDS diyan na mahilig mag-file ng ethics complaint? 'Di ba? Asaan na yung mga sinabi ninyo diyan? At yung mga mahilig mag-file diyan, kunting kibo ay file agad. Tupasyo, mag-file ka na kay Tinio at kay Iris eh. Bakit hindi mo filean? Kasi bakit? Kay PBBM, hindi kay Sara? 'Di ba? Yan ang mahirap sa inyo eh. Ito, ako po nanawagan sa mga kongresista ha, wala akong pangalanan. Pero utang na loob po mga putang ina. Binuto kayo ng taong bayan para gumawa ng batas. Sinahuran kayo mula sa tax namin para magtrabaho para sa amin. Hindi para gumawa ng chismis. Punyeta! Wala kayong pinagkaiba kay Aimee. Si Aimee naging senador, walang nagawang batas, kundi puro chismis. Ngayon kayo naman, sa Kongreso, puro chismis. Hindi pa ba kayo nagtanda? Tignan nyo si Kiko Barsaga, puro chismis ang ginawa na suspended. Sana kayo din. Imbes na gumawa kayo ng batas, gumawa kayo chismis. Putang ina naman Mahiya naman kayo. Mahiya kayo, oy. Binuto kayo ng taong bayan para magserbisyo sa bayan. Sinahuran kayo ng mga tax na pinagpaguran namin. Tapos ang ginawa nyo, nagchichismis lang kay putang ina. Ba't hindi na lang kayo dyan maglagay ng lamesa sa kanto, tapos maghubad, magtagay ng gin bilog, tapos magchichismisan kayo dyan. Hindi ba kayo nahihiya? Lahat kayo nakabarong? Wala namang burol, wala namang patay. Tapos yung bahay ninyo, lagpas pa sa bubong. Araw-araw nakabarong. Yung mga kinakain ninyo dyan, ang gaganda sa mahabang lamesa. Kaya nga sa kanta ni Black Nine, tao po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka matanaw ninyo ang tunay na kalagayan ko. Hindi yung chismis ang inatupag ninyo. Putang ina Congressman ba kayo o congresswoman? Putang ina naman, mga kababayan. Nakakamura. Yung ginawa ninyo dyan, kung gumawa kayo ng batas, ibalik ninyo ang bitay, edi putang ina. Ang ganda sana ng ating bansa, putang ina, puro kay chismis. Tapos pag tinanong kung saan galing, nagtuturuan kayo. Ayan na, mga kababayan. Sana may mag-file ng mga ethics complaint dito sa mga to. Sana ba ito si Congressman Puno? Ba't hindi mo ito pangaralan, Congressman Puno? Sana ba ito si Sandro Marcos? Bakit hindi niyo ito galawan ng aksyon itong mga kapwa ninyo kongresistang mga chismoso, katatanda na? Mga bakla ba itong mga to? May mga asawa ba to? 'Di ba? Diyos ko po naman. Oh my goodness. So yun lang po mga kababayan, no? Yung ating reaction sa mga oras na ito, no? Alas 9 na po. So later, maya-maya siguro, no? Mga kababayan ay may pag-uusapan tayo ulit, no? So, yun lang mga kababayan, yung ating live sa mga oras na ito, no? Mag-ingat po kayo palagi.
'Di ba, Ma'am Ima Batikos? Mapapamura ka talaga, kaya pasensya po mga kababayan. Kung sa bawat reaction at live natin ay makapagmura tayo, dahil po, sino ba namang hindi mapamura? Buti nga tayo, nagmura lang, sila. Buti nga tayo, nagmumura lang. Pero sila putang ina, inubos nilang nakawin at linlangin, no, ang taong bayan. Kaya may karapatan tayo magmura. Sila nga may karapatan magnakaw eh. 'Di ba? Buti nga tayo nagmura lang, sila nagnakaw. O alin ang mas makasalanan? Yung murahin mo yung mga buhaya o yung nakawan ka ng mga buhaya? 'Di ba? So yun lang, mga kababayan, yung ating reaksyon. Maraming salamat po sa inyong lahat. So God bless. Thank you. Hindi ko po kayo maisa-isa, mga kababayan. Mag-ingat po kayo palagi at magkita po tayo ulit.